Magandang araw sa lahat ng nanonood dito sa ating Kuya Dance channel. At ngayon ay meron tayong isang sit-in vlog at may pag-uusapan tayong napaka-importante at marami nagtatanong dahil this is a very controversial thing na pag-uusapan ngayon kasi kapapasa lang ng batas na ito. So this topic is all about the SIM Card Registration Act. SIM Card Registration Act ay pinirmahan ni Pangulong Marcos last Monday, October 10. At ito ay matagal nang ipinapasa sa Kongreso, and then ngayon nga lumusot na hanggang napirmahan na ng ating presidente. So maraming tatanong, paano ba tayo susunod dito sa SIM Card Registration Act? Ano-ano ang laman ng batas na ito, and kailan to dapat magawa or kailan ipa-i-implement to? So, dahan-dahanin natin. Okay? So, ano nga ba ang tinatawag natin SIM Card Registration Act? Ito ay mas kilala din sa Republic Act number 11934. No? It mandates the registration of the SIM card used by an individual. So, kung ikaw ay gumagamit ng SIM card, ay inoobliga ka ng batas na ito na iparehistro ang SIM card na ito na ginagamit mong number as for your phone, no, sa mga telco na kinabibilangan ng yung SIM card, kung yan ay Smart, Globe, etc. So kung magpaparehistro ka, kailangan mong mag-present ng valid ID, no? Kung magpaparehistro at kung bibili ng bagong SIM card ay ganun din, kailangan mo magpakita ng valid ID kung bibili ka na ng bagong SIM card. Ang mga magpaparehistro under this law is yung mga gumagamit ng postpaid at prepaid SIM cards, no? So sabi nila, bakit pati yung postpaid meron ng tawag ito, information yan doon sa telco na humahawak sa kanila. It's for validity nung information na ibinigay, kasi ako nakapag postpaid na rin ako okay? So maganda tong SIM Card Registration Act na to kasi one, mabawasan yung mga scammer sa text. Ako nga noon nung gumagamit ako ng postpaid, nagtataka talaga ako bakit marami nakakaalam ng number ko sa postpaid. May tumatawag na kung ano-ano, daw, sila ay may serbisyong ganito, nang hindi ka naman nagbibigay ng number na kahit na sino. And then meron mga mag-text na ikaw nanalo ng ganito. So isa yun sa mga aim nung SIM Card Registration Act, para matrace yung mga manloloko pagdating sa cellphone, no? Mga text, mga tawag. There was a time nga na nabiktima rin ako ng isang, hindi naman nabiktima totally, parang tumawag sila sa akin para ma-scamin ako. Syempre hindi naman ako naniniwala sa ganun. Alam ko kaagad na kalokohan yan. So ito yung basic knowledge natin in the SIM Card Registration Act. So anong kailangang impormasyong hihingin sa'yo ng telco pag naumpisahan na itong SIM Card Registration Act, ng pagpaparehistro natin ng ating mga number. Okay, full name of course, date of birth, complete address, sex or gender sa iba, pero siyempre dahil male and female lang yan, malamang sex lang talaga hingi. And then cellphone number and SIM serial number. Yan, I think yung SIM serial number, yun yung nakalagay sa likod ng SIM card siguro pa-search na lang kasi bago rin sa akin to no? So doon sa mga nagtatanong, kung maghihingi ng ganito ang telcos for the information, ano ang assurance natin na hindi rin to magagamit sa kung ano pa mga scamming or whatever. So under ng ganitong pagbibigay ng information, doon na pumapasok yung Data Privacy Act. So si telco hindi pwedeng ibigay ito kahit na sino, kahit sa kanino nahihingi, not unless law authority, or ang law authority hihingin lang din naman yan under the power of the court. Kasi hindi rin naman pwedeng basta-basta hingin niya ng law authority or NBI, PNP o mga mag-iimbestiga sa'yo, not unless walang kautusan ng korte. So secured yung ating mga informations, no? Kapag may lumabas na information regarding to us na galing doon sa binigay natin sa telco about this SIM card registration, pwede natin silang habulin sa under ng kaso ng DPA. Okay? So ito lang naman yung mga hihingin sa'yo. So anong mga valid ID yung tatanggapin? Kung nakapagparehistro na kayo ng GCash, yung mga ID din doon, yun din na ang alam kong tinatanggap. Pero ito yung mga list na talagang binigay under the law: passport,
national ID na hindi pa dumating sa akin, SSS, GSIS, driver's license, NBI clearance, tinatanggap po. Valid ID po ang NBI clearance, police clearance din, PRC ID sa mga may PRC, OWA ID, TIN ID, voters ID, senior citizens card, kung may UMID pwede, PW card, and other government issued ID with photo. Ang kailangan po nilang ID yung may photo. So dapat yun ang ma-provide natin, no? When to register and how. So ang according dun sa law, the registration period is within 180 days from the law's effective date. So sana scan ko sa balita nung inilabas to, yung effectivity nito, inaantay pa yung tinatawag na implementing rules and regulation. No, para kasi maipatupad yung isang batas, dapat alam natin yung implementing rules and regulation, paano to ipa-implement. Ang pagkakaintindi ko, siguro kung mayroon diyan na may mas alam sa akin, hindi pa effective tong law na to not unless okay na yung implementing rules and regulation. So hindi ko pa rin nakikita sa balita na meron ng date of effectivity yung batas, kasi alam ko aantayin pa to. Si DITC, Department of Information Technology Communication, may extend the registration period for another 120 days. So kung nag-effect na at sinabi ng ito na yung effectivity date ng batas ng SIM Card Registration Act, 180 days lang kailangan makapagparehistro tayo. Kung kinapos si DITC, pwede magsabi 120 days extend. So no provision as how many SIM cards a person can register. Kahit ilang SIM card ang bilhin ninyo, pwede, sabi nung batas, no? O sabi nung mga panukala nung batas, as long as i-register mo pa rin under your name. Okay? Maaring meron kang di ba, kailangan ng SIM card yung mga nagpapa-load. O kaya isa kang tao na kailangan lahat ng telco meron kang number. Dumating ako sa point na ganoon Meron akong Globe, may Smart, meron pa nga Red noon saka yung Sun. Yun. So okay lang yung basta i-register mo pa rin sa pangalan mo. Ang registration po according sa batas ay libre. Kaya kung merong sasabihin may bayad yung hindi. Libre po according sa batas. So ang registration po ay gagawin through online. Parang sa GCash, kung nakapagparehistro na po kayo ng GCash ninyo, nakapagpa-activate, ganun din yung magiging sistema, sabi ng mga telcos. Yung telcos will release a website or platform where to register your SIM card. So yun nga, kahit na napirmahan na yung batas ngayon, hindi pa siya talaga implemented kasi wala pang implementing rules and regulations. And of course, ihahanda pa ng telco yung website or platform na kung saan pwede tayong mag-register ng ating mga SIM card. So yun nga, antayin natin yun. Mag-a-announce naman yung mga telcos na mahawak ng ating SIM cards. Tapos kapag may mga sa period na ng pagpapataba na to, kailangan i-notify si telco kapag may mga changes. Halimbawa, changes of information, lumipat ng tirahan, nag-iba address. So dapat ma-notify si telco na wala ang SIM card. Although ang alam ko, kahit mawala yung SIM card mo, pwede kang mag-request sa telco ng still the same number kung mawala siya. Provide mo lang na yung mga of course requirements na pagpapatunay na wala yung SIM card mo. And then request for the activation of SIM card. Kung ayaw mo na ng number na yun or wala na yung may-ari ng number na yun, pwede yun na pa-request. Alam ko kasi sa batas din, kailangan mapa-deactivate din yung number kung wala na yung may-ari. Ayan. So yun yung mga information. So sa mga nagtatanong kung kailan na dapat magparehistro, antayin natin yung implementing rules and regulation. Maglalabas ang mga telcos, public telecommunication entities ng website or platform kung saan tayo mag-rehistro. Sabi nila katulad lang yan ng pagpaparehistro natin ng GCash, yung pagpa-activate natin. And then ID, ang kinakailangan ma-prepare mga valid IDs. So yun, ganun lang naman kadali yung pagpaparehistro according sa kanila, and libre itong gagawin. So we hope na paglabas ng implementing rules and regulation, dapat nakaabang tayo kasi bibigyan lang tayo ng 180 days para magparehistro ng ating mga SIM card. And walang limit kung ilang SIM card ang gusto nyo bilhin. For as long as pag napatupad na tong batas na to, pag bibili ka ng SIM card, magpe-present ka na ng valid ID. I-rehistro mo pa rin under your name.
So yun lang yung ating basic information para sa ating SIM card registration act. Kung may update siguro magdadagdag ako. I hope this little information ay makatulong sa inyo kasi maraming ano rin napirmahan na pala yung batas ng SIM card registration. Para din sa atin to kasi maiwas na rin tayong mga mai-scam, lalo na mga Pilipino. Ang dami na i-scam na, nanalo ka ng ganito, ganyan, ganito, etc. So follow na lang sa ating channel at pa-like sa ating videos at pa-share na rin para dun sa mga gustong maitawid din yung a little bit of information ng SIM card registration act. At salamat sa panonood. This is Kuya Dens. Papasalamat sa inyong lahat. Thank you very much.